Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Narito po sa likod ko, ito pong Toyota RAV4. Ito po ay dinala sa amin last July 15. Ang may-ari po nito ay taga Bacoor, Cavite. Ang history po nitong Toyota RAV4 po na ito ay nagkaroon po siya ng problema sa oxygen sensor P2237, tapos sa engine coolant temperature sensor P018. No, pabalik-balik po yung issue na yan, kaya dito sa scanner natin, yan at yan lang din po ang nai-scan niya. Ang sabi po dito sa scanner, engine coolant current temperature circuit high. Maging doon sa kanyang oxygen sensor, pending sensor pumping current circuit open. Ayan mga kapatid, nung pumunta po rito, yung may-ari nito, in-interview ko po sila at nailagay ko nga po sa vlog, talagang sinabi ko sa kanila kapag ganyan, ang reading ng ating scanner na circuit open or circuit high, possible ay may problema kayo sa connection, may problema sa wiring. Sinabi ko yun, harap-harapan mga kapatid. AF, no? Sensor pumping current circuit open for AF sensor bank 1. Yung ito minsan sa wiring kung open. So i-check din natin yun. Baka sa wiring. Tapos itong coolant temperature nandito pa rin. So ibig sabihin may issue ka pa rin. Baka wiring din to. Nandun pa rin yung issue niya. Ayan, nakalagay dito, P0118, engine coolant temperature circuit high. Pag circuit high, open yan. Oo, ibig sabihin walang connection. No, hindi tayo yung mekaniko na bibigyan pa ng thinking na matindi yung customer na ito, alam ko naman na yan ay posibleng wiring lang, socket lang ang may problema. Gagawa ako ngayon ng kwento. Nako, baka mamaya sir, sira na ang computer box mo, baka ang module mo may problema. Kasi yun nga po ang sinabi nila nung sila ay pumunta sa akin dito, na yun nga raw pong talyer dyan sa Bacoor, ganun nga po ang gustong gawin. Na buksan ang lahat kung ano yung dapat buksan at nandoon daw po ang problema. Dala pa nila yung pyesa. Nandito yung pinagpalitan. So ito po yung ECT, Electronic Coolant Temperature Sensor. Bumili po sila nito at pinalitan yung ECT na ito nga po yung engine coolant temperature yan, no? Circuit high. Pero hindi pa rin po nagbago. Ganun pa rin ang kondisyon ng kanilang sasakyan, naka-check engine pa rin. At yun nga, siyempre mababother ka kapag mayroong check engine doon sa yung panel gauge, hindi ka makapagmaneho ng maayos. Ano po ang gusto kong iparating sa inyo? Mga kapatid, kung mga simpleng ganitong problema lang, hindi natin itinatago kung ano talaga yung issue. Pwedeng kumita ng malaki ang mekaniko kapag alam niya na ang problema ng sasakyan na inilapit sa kanya ay posibleng wiring lang. Pwede siya ngayong gumawa ng konklusyon na ito, may problema yan, may problema to, malaki magagastos mo. At kapag umalis na yung customer, na hindi na nakikita kung anong ginawa, siyempre, ayan na, yung singilan, malaki. So ako mga kapatid, sa dami po ng mga ginawa kong sasakyan dito, ginawa namin, lahat ng mga tao ko po dito, kasi ako po ang puno dito, ako ulo dito eh. Kung ano yung ugali ko, kung ano yung treatment ko, kung paano ko magtrabaho at maging tapat sa lahat ng customers, sa lahat ng mga subscribers ni Autorans, ganun din po ang ginagawa nila. Kaya yung trabaho nila at trabaho ko, iisa lang yan. Kaya nakakalungkot kung mayroong mga customers, subscribers na mapagbibintangan pa tayo na hindi naman daw ganun dati ang problema, pero nung kukunin na nila ay bakit daw po ganun na. Ayan, yan po ang i-explain ko po sa inyo mga kapatid. Yung mga nakaraan dito na nagpagawa, Nissan Navara, putol yung hose, no? Sa halip na kumita ng malaki dahil low power yon, idinugtong natin yung hose doon sa vacuum ng turbo. So marami rito, balikan nyo yung mga vlogs ko. Marami tayong mga ganyang situations na ang sira ng kanilang mga sasakyan, ipinapakita na natin on the spot para hindi sila magastusan. At kahit man hindi kaagad natin makita yung problema, binibigyan natin sila ng recommendation kung ano talaga yung problema. Ngayon mga kapatid, hindi rin natin masisisi yung iba na magduda. Lalo na po kung yung nagpapagawa ay wala talagang alam sa sasakyan. Halimbawa, ginamit mo ng matagal ang yung sasakyan, tumakbo ng 111,000 yung sasakyan mo, yung kotse mo, tapos kumalampag ngayon. Okay?
Pagkalampag, uminga yung pangilalim, dinala dito sa amin, inayos namin lahat yung kalampag. Kasi yun lang ang reklamo niya. Yung mga maiingay sa pangilalim. So inayos namin, pinalitan lahat ng sirang pyesa dahil yun naman ang usapan. Ngayon, nung pinaandar na namin yung makina, nagbabibrate ang engine. Okay? So nung tinignan namin, sira yung engine support. So, nirequest namin ng engine support, pinasabi sa kanila, sira po ang engine support, kailangan po nating magpalit ng engine support. Ngayon, nung pinalitan ng engine supports, kasi tatlo yung pinalitan, lalo pong lumakas ang vibration ng uga ng engine. Yun pala, ito pong kotse na ito ay may issue po sa kanyang throttle body. Ang malaking pagkakamali ni Alex, yung aming technician, dahil nga ito nung ipinagawa ay pang-ilalim lang ang problema, hindi niya in-scan yung unit. So, hindi nakita na meron palang nakatagong lihim ito pong Toyota Vios po na ito. O di syempre, ito na. Nung dumating na yung may-ari para i-explain namin na nag-vibrate yung kanyang engine, ang sabi po nung asawa, hindi daw po ganun yun nung dinala sa amin. Ngayon, habang kami nag-uusap, syempre, ini-explain ko lahat, technically, kung ano ang dahilan, bakit nagbabibrate. Ipinakita ko rin sa kanila na sobrang sludge na yung kanilang makina. Tapos sabi ko may problema din yung kanilang BBT solenoid. Dahil yung BBT solenoid, yan po ang nagko-control ng oil para po bigyan ng oil yung pinaka-BBT, yung variable valve timing natin. Pagka yung solenoid na yon ay nagloko, walang pressure na malakas na pressure ng oil na papasok doon sa BBT natin. At posibleng magkaroon niya ng problema sa idling. Pwedeng mababa ang minor, pwedeng delayed ang iyong timing or advance ang iyong timing, hindi po siya nagbabago. So, in-explain ko sa kanya yan. Tapos, yun nga throttle body niya, marumi. Kaso, ang talagang ini-insist nila, wala po yan nung dinala namin dito sa inyo. Ang reklamo po namin ay yung pong pang-ilalim. Sabi ko, hindi nyo lang yan na monitor. Kasi nga, unang-una, wala po kayong alam sa sasakyan. Ngayon, kaya lang lumakas ngayon ang vibration nito dahil pinalitan na namin yung sirang engine support. Kasi po, yung isa talagang sirang-sira, hindi na nakakapit doon sa housing yung goma ng engine support. Kaya kahit nagbabibrate yung engine, hindi naman to nakakapit doon sa housing, wala pong epekto yung engine support niya. Kaya kahit na nagbabibrate siya nung una, hindi nararamdaman sa body. Kaya lang kami, nung tinest drive na namin at nung pinaandar na namin ang makina, kitang-kita namin. Dahil tayo, mekaniko, alam natin kung may problema yung sasakyan. At ang nakita nga po issue po doon, mga kapatid, doon po sa Toyota Vios po na yon, sabi ko nga po, ang pagkakamali ni Alex, hindi muna niya in-scan bago nagsimula ng trabaho, ginalaw na yung pang-ilalim. Kasi nga, ang reklamo lang, pang-ilalim. Kaso, nung natapos na namin yung pang-ilalim, may vibration, kailangan namin gawin, i-address. Saka lang in-scan ngayon yung unit po na yon. Ang na-scan po natin, C1241, low or high power supply, history na po yan. Pag sinabing history, matagal na yon. Sabi ko nga doon sa may-ari, hindi naman pwedeng mangyari na yung unit, nung dinala sa amin, inayos namin yung pang-ilalim, hindi naman mangyayari yun ng 1 linggo, sinira namin yung sasakyan. Imposible po yun. Kaya nga po sa umpisa po ng ating vlog, ay sinasabi ko na tapat tayo sa pagdating po sa ganyang trabaho. Ngayon, dahil nga po sa ipinaliwanag ko sa kanila na na-scan natin, ito pong C1241 na history, tapos meron tayong rough idling na P1605. Ngayon, current yun, pero may history din po siya. Rough idling. Ibig sabihin ng history, matagal na po yun na nangyayari doon sa sasakyan nila. At ang magpapatunay nga po nun ay ito pong scanner natin. Ngayon, ano po ang problema doon sa P1605 na trouble codes? Sa P1605 na trouble codes, gamitin natin si AI at saka si Google. Ano po ba ang problema ng P1605? Ito po. Toyota code P1605 on a Vios indicates an abnormal idle speed or rough idling malfunction. It triggers when engine speed drops abnormally, below 400 RPM for 5 seconds. The most common causes are dirty throttle body, a faulty mass airflow sensor, or intake vacuum leaks. Ngayon, ito mga kapatid. Nung ine-explain ko sa kanila,
tungkol doon sa sira nga nung kanilang sasakyan, hindi nila matanggap nung una. Pero hindi ako nawalan ng pag-asa na ma-explain sa kanila kung bakit nagkakaganon yung issue ng kanilang sasakyan. Hindi nila naramdaman yung vibration kasi nga sira yung kanilang engine support. Ngayon, nung napalitan na ng mga bagong engine support, syempre, kapit na yung makina, nakayakap na yung mga engine support, nakahawak na dun sa makina, kaya yung vibration ng makina ramdam na ramdam sa body. At hindi rin nila napansin yung vibration na yun dahil nga sobrang ingay ng kanilang pangilalim. Sira lahat ng suspension nila. Ngayon, binuksan ko po yung engine nito at kitang-kita naman talaga na sobrang dami ng sludge nung makina. So, nag-cause din yon ng problema sa kanyang idling. At ang isang maganda dito, mga kapatid, nung pinalitan ko muna pansamantala ng throttle body, yung kanilang BIOS, hiniram ko muna yung throttle body sa BIOS ni Kanil. Ikinabit ko doon at umayos po yung kanilang sasakyan. Hindi mataas pa nito niya, tinatin pa mo. Sa unang start ng engine pag malamig mataas. Pero dapat pag nag-stable na siya, wala na ngayong ganun-ganun. May check engine. Walang check engine. Yun na, sira mo. Yun talaga. Electronic yun. Pero buta nga po napalitan pa, di ba? Yun, yung pinalit. Oh. Ngayon, tapit mo konti, mahina sound yan. Ngayon, lilinisin natin. Pag hindi na ko ang linis, bibili ka. Kasi gumana na siya ng maayos dito doon sa isa, di ba? Yung hiniram natin. So, yun po ngayon ang nagpatunay na talagang yung kanilang unit ay may history ng P1605. Ayan, history po yan. Rough idling at ang nagkakaroon nga ng problema dito ay yung throttle body. Mga kapatid, hindi ka pwedeng manloko eh. Kasi meron kang ginamit na scanner eh. Yung scanner kasi magsasabi talaga kung yung sira na yon ay matagal na o bago lang. At syempre, kung tulad sa shop na kami, ang ginawa namin ay nagpalit lamang kami ng pangilalim. Tapos nung in-start namin, nakita talaga namin yung problema niya na medyo mababa yung minor niya, nakakatakbo yun kahit saan mo gustong dalhin. Kaso hindi yun normal. Abnormal yung kanyang minor. Rough idling nga. Magaspang yung kanyang minor. So kailangan naming i-address yun. Kaya nung ipinatawag na namin sila para i-check muna nila yung kanilang sasakyan, mabuti naman mga kapatid at naunawaan po nila ang aming sinasabi. Di ba na-explain ko sa'yo, nung nabago na yung engine support natin, naramdaman mo na yung vibration. Okay. Pero hindi normal na may vibration. Kaya nga, hinanap natin yung problema nung na-scan nila, throttle body, kasi bumabagsak yung idle mo. Ito kasi yung nagbibigay ng idle yung minor. Umu-open yan ng malaki, maliit eh. So pag hindi tama yung opening niya, bagsak, magbabibrate yan. Ito yung nakita sa scanner. Ngayon, nanghiram tayo, nagpalit tayo, na-solve ngayon. Yes. So ito, lilinisin natin. Pag hindi nakuha sa linis, Bili. bibili kayo. Tapos, kasabay na yung engine, lilinisin natin yung sabay change oil na. Para kahit dalhin mo sa probinsya, dalhin mo kung saan mo gusto pumunta. Pwede, pero obserbahan nyo rin. Diba kasi change oil naman natin yan eh. Lilinisin natin yung makina mo. Naayos yung kanilang sasakyan, naayos yung kanilang hindi mapaniwalaan na nangyari, na baka nga sinira pa namin, pero imposible yun. Mga kapatid, dito po sa Autorans, wala pong lokohan dito. At kung doon lamang sa ganong issue, halimbawa, nasira namin, imposible. Kasi nga po, doon sa scanner ay nandoon na yung history. At nung in-scan nga po yan, nung aming tao ay may check engine na po yan. So yun po mga kapatid, ang isang pagkakamali po talaga dito, inaamin ko na, ang isang pagkakamali namin, hindi in-scan nung aming technician. Kasi nga daw po, ang reklamo lang ay pang-ilalim. Diba? Sabi ko, simula ngayon, standard, kasi pag ako, ini-scan ko talaga. Pag yung mga sasakyan na walang computer, ako mismo, personal, ako ang nagda-diagnose. Tulad ng mga nakarang araw dito, talagang katok na yung makina, sobrang lakas na ng usok at talsik. Sabi ko, sir, yan po ay overhaul na. Kaso wala pang budget, kaya umuwi muna.
yun po ay sportivo. So walang computer yan. So yung iba na mga ini-scan namin, na nakikita naman sa scanner kung ano talaga ang problema, sinasabi namin ng harap-harapan. Katulad nga po nitong RAV4 po na ito. Ngayon, maayos na po ito. Wala na yung kanyang check engine, hindi na rin nakailaw, yung kanyang traction control, wala na doon sa gauge, yung oxygen sensor okay na, pati yung sa ECT okay na, at wala pong lokohan. So, ibig sabihin, anong pinalitan mo, Autoruns? Wala. Wala akong pinalitan. Hindi ako nagpabili ng pyesa. Bakit ko pabibili? Di parang nanloko ko. Anong ginawa namin? Binaybay namin lahat ang wirings. So, nagkakaroon ng loose contact sa mga sockets. At ang ginawa na namin dito, para hindi na magpabalik-balik, itong may-ari nito, dahil nagkakaroon ng loose contact sa mga sockets, lahat po ng mga sockets, hanggang doon sa mga importanteng mga modules, ay pinagtatanggal na namin at nilinis po yan ng electronic cleaner. So, yun mga kapatid, ang ginawa namin dito. Medyo mabigat ang trabaho dahil kailangan mong hanapin yung lahat ng mga problema, yung i-trace mo kung saan naglo-lose contact. Pero wala po kaming biniling pyesa. Hindi katulad nung dating gumawa na nagpabili pa ng ECT. Ito. Magkano rin tong ECT na to? Di ba? Hindi naman sira. Ayan, start natin. Ito yung TRC. Ulitin ko. Ayun TRC. Off. So, start ko ngayon. Ayan. Wala na pong check engine. Wala na po lahat. Okay? Dati po, mayroong TRC off yan. Umiilaw. So ngayon, wala na siyang TRC off, wala na rin yung check engine, at maayos na po ito. Okay. So yan mga kapatid, patayin ko ulit. Sayang ang gasolina. Ang mahal na naman ng gasolina ngayon. So ito, ipinapakita ko sa vlog para malubos-lubos na po yung tiwala po ng mga customers po natin. Hindi po natin itinatago yung mga ganyan na issues para pagkakitaan natin. Katulad na lamang nung Porsche na yun. Ayan, ginagawa pa rin namin. Hindi naman akin yan. Pero gagastusan ko ng gagastusan. Sasabihin ko kay Sir Ernest, nagpalit po ako ng gauge. Nagpalit po ako ng handle. Inayos ko po ang electrical. Ayan, hanggang ngayon, inaayos nila yung electrical. Oh, tapos, malalaman ngayon ng customer na talagang inaasikaso namin itong sasakyan. Paano ngayon pagdating sa bayaran? Di ba? Dahil nga po may tiwala sa amin si Sir Ernest, hindi ako mamumroblema sa kanya pagdating sa bayaran. Kasi nga po, trabaho lang po tayo. Hindi po tayo nanloloko. Ayun mga kapatid, karamihan ng mga ipinapagawa dito, iniiwan po sa amin. Katulad na lamang nitong Honda Jazz po na yan. No? Dumating siya kahapon, wala ng preno, talagang handbrake na lang ang ginagamit niya, tapos nag-overheat pa. Ang tanong ng may-ari, Sir, iiwanan ko na po ba? Sabi niya po sa akin ganun. Kung maiuwi mo nang walang preno, Sir, okay lang, balik mo bukas. Biro lang po yun. Pero iniwanan na niya. Alam niyo kung anong problema? Rex, pakita mo nga yung problema niyan. Ito yung piyesang pinagpalitan natin. Kasi ito, wala yung may-ari. Tiwalaan lang to mga kapatid . So, itong kanyang hydrovac, tignan nyo naman, yung fluid, napapasok na doon sa loob ng hydrovac. Ito. Kaya, yung fluid nauubos, lusot pa yung master. Pagka ganyan kasi, may problema yung brake master. So, talagang wala siyang preno. So, ngayon, puno ba? Marami? Marami. Daming fluid. So, ito, hindi na kailangang makita ng customer. Kasi, ayan naman, ibinidyo ko na rin. Tiwalaan lang po talaga. Kaso, ang problema dito, Rex, naayos natin yung preno, hindi ka na naman nag-scan. Nag-scan ka ba? Ayun, ang sinasabi natin. Pero may high temp naman. May high temp. Meron ba siyang check engine? Wala, sir. Wala. O sa susunod, bago kayo makialam ng kung ano man yung pakikialaman, scan muna. Kasi nga, yun yung nangyari dun sa BIOS. Okay lang kung yung customer maalam. Diba kasi may mga customer na talagang wala silang alam sa sasakyan. Hindi naman nila sinasabing na tayo pa yung nanira. Hindi naman ganun ang sinasabi nila. Kaya lang, hindi nila alam na may problema na pala yung sasakyan nila, hindi pa nila alam. Katulad nito, hindi niya alam na pumupunta lahat dito yung fluid. Di ba? Mamamatay na siya dito dahil kapag biglaan, wala talagang preno. So yun mga kapatid. Sige Rex, thank you. Sa susunod, i-scan muna Muntik na naman tayo rito. Kaya at least nailagay ko to sa vlog. Kung sakaling magrereklamo yung may-ari nun, bakit na bali yung langis niya, kasi hindi iniskan. May nababali ba langis? Pero kasi ganun eh. So mga kapatid, tuloy-tuloy po tayo dito sa Porsche. No? Pinaayos ko yung mga ilaw. Sige, pakibuksan mo nga yung headlight. Tingnan natin kung gumagana na.
Yung headlight kasi kahapon wala. O yan, oh. Park light. Park light na, LED. Okay, dim, low, tapos ang bright. Ayun, yung dimmer nito mga kapatid, ay yung inaapakan. Nung araw kasi ang dimmer nandoon sa tabi ng clutch, no? Inaapakan yun pagka mag-high and low ka sa yung headlight. Okay, patayin mo na muna. So tuloy-tuloy po tayo mga kapatid sa trabaho natin. Basta tiwala lang po ang kailangan namin. Doon po sa BIOS po na yon, nagkaintindihan na po kami, na ipaliwanag ko po lahat. Kaya masaya na po both parties. At ang maganda dito, naayos na po ang kanyang sasakyan. Nagpalit na po kami ng throttle body. Mga kapatid, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at walang sawang panonood ng aking mga vlogs. Yun nga mga nagpupuntahan po dito, minsan nagtatampo na raw po yung kanilang mga misis dahil yung pong mga subscribers ko po ay wala na pong tigil sa kapapanood po ng marami ko pong vlogs na nandiyan po sa YouTube. Ipagpatuloy nyo lamang po ang panonood at umasa po kayo na gagawin namin ang lahat na magagawa namin sa inyong mga sasakyan para po ito ay mapatino at maayos po natin. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat.